Ang buong mundo ay halos nakatutok ang mga mata ngayon sa nangyayaring gera sa Israel. Halos gabi-gabi may mga update ang mga balita tungkol sa mga kaganapan doon sa bansang Israel, di ba? Kaya pati yung mga vloggers, lalo na yung mga religious vloggers, kanya-kanya sila ng mga comment, reaction videos tungkol sa kahihinatnan ng Israel sa future. And I noticed na some of them, or many of them rather, ang naniniwala na ang Israel is mayroon pa ring espesyal na role sa kasaysayan o sa prophecy o sa world stage. Yung iba naman naniniwala na ang Israel ay nananatili pa rin na isang peculiar na bansa sa mata ng Diyos. So ang ating paksa ngayon is alamin kung totoo ba ang mga paniniwalang ito na itinuturo nila tungkol sa Israel. At syempre magbibigay din tayo ng reaksyon natin hinggil dyan sa nagaganap na gera sa pagitan ng Israel at ng mga Hamas. So meron tayong 4 o 3 katanungan na sasagutin dito sa ating paksa na bubuo dito sa ating buong discussion. So ang unang tanong natin ganito: ano ang kalagayan ng bansang Israel sa harap ng Diyos sa panahong ito? Kasi sabi nila, until now is ang Israel ay peculiar pa rin sa mata ng Diyos. Hindi pa rin nawawala yung kanyang uniqueness o pagiging bayan ng Diyos hanggang sa ating panahon. So, totoo ba ito mga kababayan? Maraming naniniwala na ang Israel magpahanggang ngayon is siya pa ring bayang pinili. Na para bang lumalabas ang Israel ay mayroong bukod na kaligtasan or other way of salvation na hiwalay sa ating mga hindi taga-Israel. Kasi special na bansa sila eh. So parang lumalabas na mayroon ding special way of salvation para sa kanila. Actually, tutol ako dito mga kababayan eh. Bakit? Ang sabi sa Biblia ganito, sa Galatians chapter 3 verse 28 hanggang 29, walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Ano sabi diyan? Walang magiging Hudyo o Hentil man. Kayong lahat ay iisa kay Kristo. So there's no specific salvation or treatment sa isang lahi na higit sa ibang lahi. There's only one way to be saved, and that is through Christ. Kung Hudyo ka at gusto mong maligtas, walang bearing yung pagiging Hudyo mo eh. Ang basihan ng kaligtasan mo ay yung pananalig mo kay Kristo. Ganon din sa mga Hentil. There's only one way of salvation, and that is Jesus Christ. Hudyo ka man o Hentil, walang pinagkaiba. Pakinggan ninyo sa Romans chapter 3 verse 22. Sa makatuwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya, sapagkat walang pagkakaiba. So ang tanong, bilang isang bansa, special pa rin ba sa Diyos ang bansang Israel doon sa Middle East ngayon? Yung bansang Israel na nasa Middle East ngayon, are they still special people or special country for God? Ang sagot, hindi na. Bakit? Kasi yung literal na bansang Israel, binigyan ng Diyos yun ng ultimatum eh. Anong klaseng ultimatum? Binigyan sila ng Diyos ng ultimatum para tapusin yung kanilang mga kasalanan at manumbalik sa Diyos. So anong ibig kong sabihin? For thousands of years mga kababayan, ang Israel mula sa panahon ni Moises hanggang sa panahon ni Kristo, lagi-lagi na lang silang tumatalikod sa Diyos eh. Lagi silang pasaway. So ang Diyos bilang Diyos ng hustisya, siyempre hindi naman puro pagbibigay na lang ang gagawin niya. Kailangan niyang maglapat ng ultimatum. Ganun po ang karakter ng Diyos. Hindi pwede sa Diyos yung gagawa ka ng kasalanan tapos hihingi ka ng tawad, tapos uulitin mo ulit, tapos hihingi ka ulit ng tawad. Walang katapusan na parang sinasadya mo na lang na ulit-ulitin. Hindi ganun ng Diyos. Tapos pagbibigyan ka pa. Hindi po. Ang sabi ni Kristo sa Juan 5:14, pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanya'y sinabi,
narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa'yo ang lalong masama. So, hindi kinukonsinti ni Kristo yung paulit-ulit na pagkakasala. Ang magiging bunga niyan is worst. Mas worst na kalagayan ng taong nagkakasala. So, hindi pwede sa Diyos yung unlimited ang kasalanan. Hanggat gusto mong magkasala, pwede dahil alam mong pwedeng mag-sorry. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang Diyos. Kaya ang Israel, binigyan ng Diyos ng ultimatum. Pakinggan ninyo sa Daniel 9:24. 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Sabi ng Diyos kay Daniel, 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao. 70 weeks are determined upon thy people. So, nagbukod ang Diyos ng 70 weeks para sa iyong mga tao, sabi niya kay Daniel. Sino itong mga taong ito? E di yung mga kababayan ni Daniel, yung mga Israelita. So para saan daw yung 70 linggo or 70 weeks na itinakda sa bayan ng Diyos? 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala. Sa maraming pagkakataon, itinuro ko na po sa inyo mga kababayan, you can review our videos, that whenever we count prophetic figures or numbers, ang isang araw po ay katumbas ng isang taon. So yung 70 weeks, 70 weeks, ilang araw meron yan? Sa 7 days times 70, that is 490 days. Tama? 7 days, that's 1 week. Times mo sa 70 dahil 70 weeks yung sabi na itinakda. So that will equal to 490 days. And 490 days is equivalent to 490 years. Ayon sa talata ng Biblia, sa prophetic sa paraan o sa method ng pagbibilang ng mga prophetic figures. Kaya nga sabi sa ibang mga salin ng Biblia, kung titingnan ninyo dito sa Tagalog version or dito sa Magandang Balita Biblia, ang pagkakasabi dito, ang lungsod na ito at ang iyong mga kababayan ay binibigyan ng 490 taon upang tigilan ang pagsalangsang, layuan ang kasamaan at pagsisihan ang mga kasalanan. So tama yung ating computation, di ba? 490 years. So, kailan mag-uumpisa yung 490 years na palugit para sa Israel? Actually, napakahabang panahon na yan yung 490 years. So, kailan mag-uumpisa yan? Punta tayo sa verse 9. Iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahirang prinsipe, magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatwid bagay sa mga panahong mabagabag. So dito sa verse 9, naglagay ang Diyos ng starting point. Sabi niya, mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahirang prinsipe, magiging 7 sanglinggo. So makikita natin na dito, yung 70 weeks, hinati-hati ng Diyos. Meron dyan 7 weeks. May binabanggit dyan 62 weeks. So, hinati-hati ng Diyos yung 70 weeks. But the starting point is kailan? Sabi ng instruction ng Diyos, mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem. Kailan ba naganap sa kasaysayan ng mga Hudyo na muling isinauli at itinayo ang Jerusalem? Alam nyo, naganap yan sa panahon ni Haring Artaxerxes ng Persya. Kasi noong unang panahon, sinakop ng bansang Babylonia ang Israel. Ibinilanggo ang mga Israelita. Iniligtas sila ng mga Persians sa ilalim ng pamumuno ni Haring Ciro. You can review your history. Israel was saved
by King Cyrus of Persia from the hands of the Babylonian Empire. So paano silang iniligtas? Kasi nga, sinakop na mga Persians ang Babylonia. So pinalaya ng mga Persiano ang mga Israelita para sila makabalik sa kanilang sariling bayan. Pero sira ang Jerusalem during that time. Jerusalem was totally destroyed at marami pang dapat ayusin doon. So paano silang babalik? So ang ginawa ng hari, naglabas ng utos ang gobyerno ng Persia sa ilalim ni Haring Artaxerxes. Inutusan niya si Ezra na pamunuan ang pag-rebuild ng Jerusalem. At naganap po yan, yung utos na yan, ibinigay yan kay Ezra noong 457 BC. So bilang kayo, from 457 BC, so bilang kayo ng 490 years, magtatapos kayo ng 34 AD. Tama? Do the math, mga kababayan. Anong nangyari noong 34 AD sa Israel? Anong nangyari sa Israel? Ayun. Noong 34 AD, pinagbabato ng mga Hudyo si Esteban hanggang sa mamatay. Si Esteban ay diakono ng iglesia na nangangaral tungkol kay Kristo. So pinagbabato siya ng mga Hudyo hanggang sa siya'y namatay. So nasunod ba ng Israel yung palugit sa kanila na 70 weeks para tigilan na ang pagtalikod sa Diyos, yung kanilang paulit-ulit na pagtalikod? Hindi. Mana pa, anong nangyari? Pinagbabato nila yung sugo ng Diyos na si Esteban hanggang sa mamatay. And from that year, alam nyo ba kung anong sumunod na nangyari? If you will read the book of the Acts of the Apostles, chapter 8, inumpisahan ng mga apostol ang pangangaral sa labas ng Israel, sa mga hentil. Several days later, tinawag ng Diyos si Apostol Pablo at hinirang bilang apostol ng mga hentil. So, ito yung palatandaan na ang Israel, hindi sila nakapasa o hindi sila nakapasa dun sa ultimatum na ibinigay sa kanila. Kaya ang Diyos nagbigay ng order sa mga apostol na mangaral na kayo sa ibang mga bansa, sa mga hentil. Naghirang na siya ng apostol para sa mga hentil kasi ang Israel, wala, natapos yung palugit nila na ganun pa rin, walang pagbabago From that day, Israel ceased from being a peculiar nation to God. Kaya nga sa Bagong Tipan, yung binabanggit na Israel ng Diyos, hindi na po yun yung literal na Israel na bansa, hindi na. Kasi natapos na yung ultimatum ng Diyos sa kanila Ang Israel ng Diyos sa Bagong Tipan ay spiritual na. Lahat ng sumasampalataya, whether you are a Jew, whether you are a Chinese, whether you are an American or a Filipino, you are now part of the Israel of God spiritually. Hindi na literal ang bansang Israel ng Diyos, kundi spiritual na. Pakinggan ninyo, Efeso Kapitulo 2, ang talatay 4, 14 hanggang 15. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Ano yung dalawa na kanyang pinag-isa at ginawang isang taong bago? Yung po yung mga Hudyo at mga hentil. Iginiba ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo yung pader na nagpapahiwalay sa mga Hudyo at sa mga hentil. At silang dalawa ay pinag-isa. Lumalang ang Diyos ng isang taong bago, isang bagong citizenship, mga kababayan. Isang citizenship kung saan magkasama na ang mga Hudyo at mga hentil. At ang tawag ng Biblia doon, Israel ng Diyos. Nakita nyo, mga kababayan? Ngayon, ang next question natin is ganito. Kung ang Israel ngayon ay hindi na bayan ng Diyos, sino na ang nagmamay-ari nito? Sino na? Kung hindi ang Diyos, base sa Biblia, sino na ang nagmamay-ari ng Israel? Pero bago kayo mag-conclude, silipin muna natin, ano bang nangyari? Ganito yan, mga kababayan. Noong pong panahon ng Dark Ages sa Europe,
pinapatay ng simbahang Katoliko ang lahat ng mga nangangaral ng Biblia. Batas kasi noon na walang ibang religious teaching na dapat ituro maliban sa turo ng simbahang Katoliko. Ang aral ng simbahan salungat sa Biblia. So maraming mga preacher ang nagprotesta sa simbahan at ipinangaral nila kung ano yung totoong nasa Biblia. And that's the time na tinawag silang mga protestante. So hindi ito nagustuhan ng simbahan, kaya ang ginawa is pinaghuhuli sila. Niliti sila doon sa Holy Inquisition at pinagpapatay sila. In fact, libo-libo ang ipinapatay ng simbahan dahil dito sa pangyayaring ito. Isa sa mga fundador o isa sa mga founder ng protestantismo sa Europe noon ay itong si Martin Luther. Kung kilala niyo siya, nag-aaral kayo ng kasaysayan, I'm sure kilala niyo si Martin Luther. Naniniwala si Martin Luther at lahat ng mga protestante noon na ang Papa sa Roma ang tinutukoy na Antikristo. Tandaan nyo, ito ang orihinal na turo ng protestantismo na ang Papa ang siyang Antikristong binabanggit sa aklat ng propetang si Daniel at sa Apokalipsis. So libo-libong mga Europeans noon ang nag-akla sa simbahan, nagprotesta. Umalis sila sa simbahan at namundok sila ng ibang bayan kung saan malaya sila at pasikreto nilang mapapractice yung kanilang religious belief nang hindi hinuhuli ng gobyerno. Umisip ng paraan itong mga namamahala sa simbahan kung paano nilang makakounter yung mga itinuturo ng mga protestante. Yung tinatawag sa kasaysayan na counter-reformation. Gumawa sila ng counter-reformation, isang method kung saan pokontrahin nila yung aral ng mga protestante. Yan po ay isang taktika na inumpisahan ng simbahang Katoliko para labanan ang turo ng mga protestante. Hanggang sa may isang mahusay na paring Jesuita na nakaisip ng taktika kung paanong kokontrahin yung turo ng mga protestante na ang Papa ang Antikristo. Alam nyo kung anong ginawa nitong magaling na Jesuitang ito. Nag-imbento siya ng isang turo na kung saan inilalagay niya ang paglitaw ng Antikristo sa future. Sa future pa. Parang sinasabi niya na yung Antikristo na sinasabi sa Apokalipsis, hindi pa ngayon yan. Sa future pa yan. And from this theology, nabuo yung doktrina ng futurism. Ang founder ng doktrinang futurism ay isang matalinong Jesuita na nagngangalang Father Francisco Ribera. By the way, for your information, noong panahong yon ng Dark Ages hanggang sa panahong ito, ang mga paring Jesuita po ang pinakamabisang galamay o instrumento ng simbahan para labanan ang mga relihiyon at paniniwala na tumutuligsa sa simbahang Katoliko. Mabuti pa basahin natin kung ano tong itinuturo ni Ribera dito sa futurism. Huwag na tayong lumayo, dito na lang tayo sa Wikipedia. Although marami pa tayong reference na pwedeng magamit, So sabi dito sa Wikipedia, in the late Middle Ages and the Protestant Reformation, some commentators sought to identify the Antichrist with Pope, so that figures from the book of Revelation might not only be interpreted as representing figures in the past, such as the Emperor Nero, or in the future in the last days, but also in the present. Ribera, in 1585, began writing a 500-page commentary on the book of Revelation, titled In Sancrum Beati Ioannis Apostoli and Evangelistae Apocalypsin Commentary, proposing that the first chapter of the Apocalypse applied to ancient pagan Rome, and the rest referred to a yet future period of 3.5 literal years, immediately prior to the second coming. During that time, the Roman Catholic Church would have fallen away from the Pope into apostasy. Then, he proposed the Antichrist, a single individual, would, number 1, persecute and blaspheme the saints of God, rebuild the temple in Jerusalem, abolish the Christian religion, deny Jesus Christ, destroy Rome, be received by the Jews, pretend to be God, kill the two witnesses of God, and conquer the world.
So itong turo ni Rivera is sinuportahan din ng ibang mga obispong Romano. Yung sinuportahan din ng ibang mga high-ranking official ng simbahan gaya ni Cardinal Robert Bellarmine na isa ring Jesuita. At alam nyo ba na itong paniniwalang ito ni Rivera na sinuportahan ni Cardinal Bellarmine ang siya ngayong doktrinang yakap-yakap ngayon ng halos lahat ng mga evangelical churches. Itong futurism na inimbento ng mga Jesuita ang siya ngayong mainstream na paniniwala ng mga protestante tungkol sa Antikristo. So iniwan nila yung original na paniniwala ng mga unang protestante gaya ni Martin Luther at ng iba pa. Yung mga protestante na nagtaya ng kanilang buhay alang-alang sa Biblia. At dito sa turo ng futurism, may napansin ba kayo dito, mga taga-subaybay? Sabi diyan, ang Antikristo daw ay lilitaw sa Jerusalem. Siya daw po ay tatanggapin ng mga Hudyo at itatayo ang templo sa Jerusalem na tinatawag nga nilang Third Temple. Alam nyo ba mga kababayan na wala sa Biblia to? Wala sa Biblia yung Third Temple na itatayo. Purely invento itong aral na ito. Para nang sa gayon, mailayo ang isip ng mga tao na ang Papa sa Roma ang siyang Antikristo. Yung kasi yung purpose nun eh. So para palabasin na tama yung paniniwalang ito at tuluyang mapaniwala ang mga tao, syempre kailangan maisakatuparan nila itong turo ni Rivera. Kailangang magkaroon ng Jerusalem at literal na bansang Israel sa mapa ng mundo. Nung time na yun, wala namang bansang Israel eh. Ang mga Hudyo nagkalat sa Europe at sa iba't ibang panig ng mundo. And in fact, ang paniniwala ng mga Hudyo, hindi dapat magtayo ng isang bansang Israel. Yun ang paniniwala ng Hudaismo eh. Hindi dapat itayo ang bansang Israel. Kailangan kumalat sila sa iba't ibang panig ng mundo and they just wait for the coming of their Messiah para ipunin sila. Hindi kailangan na magtayo ng isang literal na bansang Israel. Pero kailangan base dito sa turo ni Rivera, kailangang may isang bansang Israel na itayo at doon sa Jerusalem, itayo ang Third Temple para mapalabas na ang Antikristo wala sa Roma, kundi nasa Israel pag naitayo na yung Third Temple. Nakita nyo? Kaya nga, ang mga Hudyo may tinatawag na Lost Tribe of Israel kasi nga, walang bansang Israel nung panahong yon. So, anong dapat gawin? Kailangan magtayo uli ng isang bansang Israel sa Middle East para maisakatuparan yung plano ng mga Jesuita at malinis ang pangalan ng Papa sa Roma. But the question is, madali bang gawin yon? Mahirap gawin yon mga kababayan. In fact, tinangkanan ni Napoleon Bonaparte. Si Napoleon Bonaparte ay isang napaka-powerful na tao. Siya ang emperador ng Napoleonic Empire sa Europe, yung French Empire. Tinangka niya na ibalik ang mga Hudyo sa Palestina pero nabigo siya eh. Kasi hindi naman ganun kadaling gawin yon. Dahil maraming mga Hudyo ang ayaw nang umalis sa Europa. At gaya nga na sinabi ko, ang paniniwala ng mga Hudyo, ng Hudaismo, hindi kailangan na magtayo ng isang bansang literal na Israel. They just need to wait the coming of their Messiah na naiipon sa kanila. So, maraming mga Hudyo ang nakapag-establish na sa Europe. Yung iba naging mayayaman na at makapangyarihan na kaya ayaw nang umalis sa Europe eh. So, kung babalik sila sa Palestina sa mga time na yon, anong buhay meron doon? Ang Palestina lungga na mga Muslim eh. Yung kasalukuyang Israel ngayon, dating lungga na mga Muslim. So paano silang babalik doon? So to make it possible, alam nyo kung anong nangyari? Hitler rose to power. Alam nyo, mahirap na lang magsalita dito sa patakaran ni Hitler sa mga Hudyo. Ayoko nang pag-usapan yan at ayoko na rin pag-usapan si Hitler. Pero alam nyo ba na naging malaking tulong ang ginawa ni Adolf Hitler para mapuwersa ang mga Hudyo na umalis sa Europe at i-occupy ang Palestina. The Catholic Church, alam nyo ba, the Catholic Church hates the Jews so much. Noon pa, matagal na. But sometimes, kailangan nilang gamitin ang mga Hudyo to save their faces. So kung ikaw Hudyo, pinapatay na kayo sa Europe, ano gagawin mo? Kailangan mong tumakas, 'di ba? Wala kang choice eh.
Kailangan mong pumunta doon sa isang napakalayong lugar na hindi abot ng galamay ni Hitler kung gusto mong mabuhay. That was the time na napilitang tanggapin ng mga Hudyo yung alok na tulong ng bansang Britanya. Kasi ang Britanya, gusto silang tulungan, gusto silang pahiramin ng mga barko na maghahatid sa kanila dun sa Palestina. Nag-offer kasi ng tulong ang mga Briton para makatakas ang mga Hudyo sa Europe. In fact, ang mga Briton ang naging sponsor sa pagtatayo ng State of Israel, yung tinatawag na Balfour Declaration. Pero walang kamalay-malay itong mga kawawang Hudyo na nakaplano na lahat yon. Maging ang mga Briton ay bahagi ng planong yon. Ang mga Briton ay kontrolado ng mga Mason. In fact, si Churchill, kung kilala nyo siya ay isang high-ranking na Mason. At ang hindi alam ng iba, ang mga Mason ay kontrolado ng mga Jesuita, ng mga paring Jesuita. So everything is working according to the plan. May isang kapangyarihang nagmamaniobra sa likod ng mga pangyayari. There is somebody who's playing God. So in short, naitatag ang State of Israel sa bisa ng tinatawag na Balfour Declaration. But the country is being controlled by Masons. Again, the Masons are under the control of the Jesuit order ng Simbahang Katoliko. Ito, sa isang aklat na isinulat ni Helena Blavatsky, dito sa kanyang aklat na ISIS Unveiled, page 359 to 340, it is curious to note too that most of the bodies which work this, such as the ancient and accepted Scottish Rite, the Rite of Avignon, the Order of the Temple, Fessler's Rite, the Grand Council of the Emperors of the East and West, Sovereign Prince Masons, etc., etc., are nearly all the offspring of the sons of Ignatius Loyola, yung founder ng Jesuit movement or Jesuit order. The Baron Hund, Chevalier Ramsay, Chody, Zinendorf, and numerous others who founded the grades in these rites work under instruction from the general of the Jesuits. Kaya nga kung mapapansin ninyo, ang bandila ng Israel, this is a Masonic symbol. This is not biblically connected. Wala itong kahulugan sa Biblia. Wala sa Biblia yung Star of David, wala nun. This is an occult symbol. Just want to reiterate, I am not against the Jews. Hindi po ako against sa mga Hudyo. In fact, I am a fan of Holocaust movie. I believe that Jewish people are brave people. Pero biblically speaking, the state of Israel now is no longer the same Israel during the time of Moses na peculiar sa Diyos. Yan po ang paniniwala ko, mga kababayan. So going back to our topic, na itatag yung state of Israel according to the plan. Now, kailangan naman isakatuparan ang karuktong ng planong ito. Ano yon? Yun po ay yung itayong muli ang templo ni Solomon na tatawagin nilang third temple. This is not biblical, mga kababayan. This is purely in connection doon sa plano ng simbahan na ilagay ang Antikristo sa future at magmumula sa third temple sa Israel. Pero paano mangyari yon? Siyempre, mayroong mga grupo na tutol dyan hindi ganun kadaling gawin yon. May mga grupong tutol dyan, gaya ng mga Muslim extremist. Tutol sila na magtayo ang mga Israelita ng templo sa Jerusalem, lalo't malapit dun sa tinatawag na Dome of the Rock. Kasi yung Dome of the Rock na templo, yung lugar na kinalalagyan nun, sagrado yon para sa mga Muslim, lalo na sa mga radical na mga Muslim. Actually, hindi naman lahat ng mga Muslim is tutol sa pagtatayo ng Jewish temple, yung third temple. Hindi po lahat ng mga Muslim tutol doon. Yung mga malalaking bansang Muslim, gaya ng mga Saudi Arabia, ng Kuwait, ng Iraq, hindi naman sila tutol na magtayo ang mga Hudyo ng third temple. Ang tutol lang is yung mga extremist gaya ng mga Hamas. So hiniling ng mga Zionist Jew sa simbahan na kailangan labanan itong mga Muslim extremist na ito gaya ng mga Hamas. By the way, pag sinabing nabanggit ko yung Zionist Jew, these are Jews na
politically motivated sa pagtataguyod ng State of Israel. They are not religiously motivated. Gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, ang mga Hudyo naniniwala na hindi na kailangang magtayo ng isang bansang Israel. They just need to wait the coming of their Messiah. Pero may ilang mga Hudyo, yung tinatawag na mga Zionist Jew, na politically motivated, na gustong itayo ang State of Israel. At alam nyo ba na itong mga Zionist Jew, yung founder nila, ano rin yun kaalyado rin ng Papa yun Kaalyado rin ng simbahan yun. In fact, he promised that he will make Israel a Christian nation, a Catholic nation under the Pope. Nasa aklat kasaysayan yan, that is already a fact, mga kababayan. Yung founder nila na si Herzl. So, ano itong hinihiling ng mga Zionist Jew sa simbahan? Pakinggan ninyo dito sa isang pahayagan sa bansang Israel. Ahead of the upcoming anniversary, a delegation of Jewish groups met with Pope Francis and presented a document that called upon the church to join us in deepening our combat against our generation's new barbarism, namely the radical offshoots of Islam, which endanger our global society and does not spare the very numerous moderate Muslim, Haaretz reported. See? So nakapagtataka ba kung bakit kumpleto ang armas ng Israel? Nakakapagtaka ba kung bakit todo ang suporta ng US at ng iba pang mga western country sa Israel? Kasi plano na talaga na itayo ang State of Israel. And the purpose is to destroy the works of early Protestants, to establish the Counter-Reformation. And they are very successful dyan, mga kababayan. Kaya kita nyo, halos lahat ng mga Protestant churches ngayon at mga evangelical movements na nagsasabing sila daw yung tunay na nangangaral ng ebanghelyo, pero they believe and they patronize that the Antichrist is babangon pa sa future at magmumula sa Israel. This is 180-degree turn from the original belief ng mga pioneer Protestants tulad nila Martin Luther, nila Wesley, nila Peter Waldo, nila Calvin, nila Zwingli at kung sino-sino pa. So nagtagumpay ang mga Heswita na ilayo ang isip ng mga tao mula sa tunay na Antikristo. So, ako ba nag-iimbento sa mga sinasabi ko, mga kababayan? Of course not. In fact, ang balita ko nga is uumpisahan na nila yung Third Temple by 2024 Not sure kung totoo yun or kung papatagalin pa nila for some purpose. But the truth is, the whole world is being deceived by waiting for the false Antichrist without knowing na yung tunay na Antichrist is nandito na noon pa. Nakita nyo? So ngayon, our last question is this. Ano ang kinakaharap ng bansang Israel sa future? Alam nyo, natatakot ako tungkol sa kinakaharap ng bansang Israel. Why? Because they are being used. They are being used. But once the purpose was achieved, gaya nga ng sabi ng iba sa politika, di ba? Pag napakinabangan ka na, natapos na yung purpose mo, bibitawan ka na. That's a norm sa politika. For thousands of years, the Catholic Church is against the Jews. And what if bitawan sila? They will be left alone. They will become a sheep in the middle of Islamic wolves. Right? Maiiwan silang nag-iisa sa gitna ng kanilang mga kaaway. And that will become a big holocaust in the future. Is that possible? Yes. Mangyayari ba yun? That will happen, mga kababayan. That will happen. So, anong aral ang pwede nating matutunan sa paksang ito? Bilang tagasunod ng katotohanan, dapat vigilant tayo sa mga maling aral. Dapat vigilant tayo doon sa kung sino ang kalaban na nagkakalat ng kamalian para sa ikapapahamak ng kaluluwa. Kung magkakamali tayo sa pag-identify ng kalaban natin, posible na madaya niya tayo. Akala nating kaibigan pero siya pala yung kaaway ng katotohanan. So dapat focus tayo sa aral ng Biblia. Mag-ingat tayo na huwag madaya ng kaaway sa pamamagitan ng pagdadivert ng atensyon natin mula sa katotohanan. Tandaan nating lagi yung sinabi ng Panginoong Hesus para magsilbing babala sa ating lahat. Mateo 24:24, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo
at mga bulaang propeta, magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Kita nyo, hirang ka na, maliligaw ka pa. Kaya, yan po ang iniiwan ko po sa inyo sa araw na ito. Hanggang dito ang ating pagtalakay.